Ito mga kabali, welding inverter yung re-repair natin. Bali, ang tatak niya, RAM MMA 900 ampere. Yan, bali testing muna natin kung ano yung ano niya, status niya. Saksa ko lang. Yan, milaw. May power. May power Tingnan natin kung may output. Bali sabi sa akin dito, pumutok daw to. Wala siyang output. Yan. 0.3 volts lang. Wala. Nako-control naman siya, 900. Bali malamang nito, baka sabog ang ano nito. IGBT. Yan. Ilagay muna natin voltage. Tanggalin ko muna siya sa housing niya. Tanggalin ko lang yung yung pinaka-cover niya pala. Tingnan muna natin yung loob kung ano nangyari. Ito mga kabali, may sunog doon sa resistor sa loob natin. Luminaw. Yan, sunog. Tabi ng mga diode na yan, capacitor. Bali, mayroong problema to sa ano. Bali, kailangan tanggalin na to sa housing. Ayan, tanggalin ko muna. Balik na lang ako pag nakatanggal na. Ito mga kabali, natanggalan natin yung ano, yung mga heatsink nya. Natanggalan na natin sa housing. Bali, yung resistor na sunog dito, yung dalawa. Saka yung diode, di natin alam kung shorted. Bali, titester rin pa natin mamaya yun. Bali, napansin ko rito, wala siyang ano wala siyang capacitor. Yan, magkabila. Lalagyan natin yan. Ilalagay natin dyan 10 nanofarad magkabila. Dapat talaga mayroong mga capacitor to para ano. Yan, bali tanggalin ko lang yung ano natin, yung IGBT. Para matester ko kung sira na. Yan. Tanggalin ko lang. Ito mga kabali, hindi rin natin napansin pala yung palang IGBT natin, putok na pala. Hindi ko napansin kanina kung madilim yung nasa part na ano, patatabunan niya yung ano, yung kanyang loob. Ayan pala ang problema niya, sabog. Bali isa, yun na lang ang tetesterin natin kung buo pa. Testerin lang natin, times 10 lang tayo. Tingnan natin shorted. Malamang to shorted na rin, pangaraan yun, sabay ito nasisira. Ba? Wala. Ito naman. Pero wala na rin to. Yan, shorted nga. Biniligtad ko lang yung probe, meron siya. Yan. Shorted na rin. Bali mag-upgrade na rin tayo ng ano rito, ng IGBT. Ang value nito 50 and 65. Gawin natin na 60 and 60. 50H 65 pala to. 50H di siya N. Ayan, papalitan din natin yan. At magpapalitin ako ng mga resistor dito. Tapos mag-a-add tayo ng capacitor dito magkabila. Tapos check ako ng signal kung exactly po ba yung lumalabas dito ang signal. Bali ito yung PWM natin nandito. Bali madamot yung RAM dahil binura yung kanyang number ng ano ng IC. Burado siya. Yan. Tingnan natin pagka hindi natin na ano to, wala tayong icing may kakabit dito. Hindi natin alam kung anong IC nakakabit dito. Yan. Burado. Titingin tayo ng ganitong ano, controller kung may makakamatch tayo dito kung ito di maglalabas ng signal. Andito kasi yung PWM niyan. Dito na mismo. Yan. Parang simple lang to. Parang ano to? Parang disposable na dating ng inverter na to. Wala siyang safety. Wala siyang relay. Yan. Wala rin wala talaga. Yan. Bali, anahin ko muna yung ano. Repairing ko lang muna yung mga resistor dito at maglagay tayo ng capacitor. Saka ako lalagyan ng supply para makapagsukat tayo ng signal. Yan, balik na lang ako pag naiayos ko na to.
Pag magsusukat na tayo ng signal, balik na lang ako. Ito mga kabali, na-repair ko na yung mga resistor dito at naglagay na rin tayo ng capacitor. Nano parent lang yung mga nilalagay natin dito. Yan, bali may kulang ng parts. Idinagdag lang natin yun. Saka yung 20 ohm saka 5 R1, pinalitan natin yan. Parehas. Nag-iba na itsura nung kabila dito. Dito yung nasunog. Dito yung parang nagkaroon na rin ng itim-itim yung value niya. Kaya pinalitan ko na rin. Bali sa pagte-testing nga pala, para safe yung pag-testing natin, nilagyan natin ng switch yung yung supply natin dito sa sa ating IC. Ito, yung supply na nanggagaling sa filter capacitor. M7 to. 4007 yata ito yung pinaka-value niya. M7. Bali, gawin natin na switch dyan para safe yung IC natin kung magkaroon man ng problema. Tapos yung natin, nilagyan natin ng plug supply. Diretso na to sa test valve lang. At testing natin. Sukat tayo ng ng signal kung meron. Yan. Yan natin kung nilagay din natin ng blower, din natin kung magkakaroon ng supply yung blower. Yan. Kapitan ko lang ng ng oscilloscope. Yan natin kung may signal tayo makukuha, kung okay ba yung IC natin dito, yung IC na to. Burado to, kaya kung mahirapan tayo magkabit ng ibang IC dito kung baka mamaya mali yung pin. Pero pwede naman pag-aralan, kaya lang 50% yung pagkasira pagka mali yung nailagay natin na na IC. Yan. Dito muna tayo sa isang side. Ito, saksa ko na. Yan, milaw. Pero hindi siya di siya mag-on dahil doon tayo naglagay ng switch sa may pinaka IC natin. Yan, tingnan natin, on ko na dito. Pwede din natin pagtatagalin to para kung hindi mag-init yung IC kung walang load. Yan, mandar. Ay, meron signal. Nagdulo ko lang yung switch natin. Yan. Meron tayong 47 kHz sa isang side. Tayo natin. Ito na, lipat tayo sa kabila. Live to, kaya nag-iingat tayo baka mamaya makakuryente tayo dahil nakasaksak pa to sa test valve. So natin, tingnan natin kung meron din yung kabila. Yan. Yan, meron din. Same sila, 47 kHz. Yan, kinainam nito, napapatay ka agad natin yung supply na nanggagaling sa filter capacitor. Pati yung PWM nito patay pagka supply. Kaya mas safe yung ganito. Dati naglalagay tayo ng sa output na ng transformer natin sa diode. Medyo mahirap dukutin. Kaya dito na tayo sa supply nagpapatay. Na nanggagaling dito sa filter capacitor. Mas safe to kaysa dito sa sa diode dito sa secondary. Sa primary tayo nagpapatay. Yan, bali okay naman yung supply natin. Pwede na tayo magpalit ng magpalit ng IGBT. Yan, pati yung isang diode pala pinalitan natin, shorted. Ito yung diode na to, pinalitan natin, shorted yung isa. Doon sa kabila hindi naman. Kaya hindi na rin natin pinalitan yun. Yan, balik na lang ako pag nakakabit na yung IGBT natin. Tingnan natin kung meron siyang output. Ito mga kabali, napalitan na natin yung IGBT nya. Ito yung pinagpalitan natin. At bali nakakabit na yung ikinabit natin. Ito yung value nya. Paluminaw. Yan, 60 and 60. SL yung yung kanyang tatak. Mali, mga legit yung mga ganong IGBT. Yan, bali testing na natin kung magkakaroon siya ng output. Bitan ko lang ng ng probe natin ng tester. Yan. Yan natin kung dire-diretso na siya. Ito, plug-in ko. Tingnan natin kung magkakaroon na ng supply. Milaw. Magkaroon siya ng blower. Ayan, nakukontrol naman. Bali meron na tayo 50 volts.
DC 50 volts. Working naman na yung unit. Isa na lang na gagawin natin dito. Lagyan natin sa housing para matesting natin yung sarad kung lulusaw siya. Kung di ba puputok ulit yung ano natin, yung MOSFET. Kung kakayanin ba niya yung ano. Bali sa ganito kasing unit, medyo tagilid tayo dito sa mga konti ang pyesa katulad ng IC. Wala siyang dinaanan na dalawang dual MOSFET. Single ano lang to, supply. Single signal. Nagbukod lang sila sa ano, pulse transformer. Yan, bali testingin ko na lang. Kabit ko lang sa housing. Balik na lang pag nakakabit na. Ito mga kabali, testing natin kung andar. Ayan, meron naman siyang power na. Natin kung tatagal yung kinabit natin yung pyesa. Pangkaraniwan naman natin ginagamit yun. Mamaya sa ano may karoon ng problema sa unit, hindi sa ginamit natin pyesa. Yan, bali testingin ko lang. Ayan mga kabali, hindi naman nagkaroon ng problema yung unit natin. Kalahati lang yung red natin pero hindi naman siya nagkaroon ng problema. At na-adjust din natin yung ampere. Yan, hanggang ngayon ma-under pa rin. Bali yan, hanggang dito na lang yung unit na to sa welding inverter, okay na.